Eto na, Senador Bato, umiiyak, kukunin na ng ICC. Aba, ay yari ka ngayon, Bato. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Mga kaibigan, heto ho, latest development dito ho sa kaso ni Senador Bato tungkol dito sa ICC. Sapagkat mga kaibigan, init pa na balita. Senador Bato grabing iyak, ayaw makulong sapagkat kukunin na din ng ICC Interpol katulad ni Digong Duterte. Like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Ito ho, at ibabahagi ko sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan, panoorin hanggang dulo ang vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Eto, talagang panoorin po natin itong si Senador Bato kung paano siya maiyak. At siyempre dito ay malalaman nyo din na kukunin na siya ng ICC Interpol. Nakaw po, ay matindi ho ito. Naiyak si Senador Bato de la Rosa nang questionin ang sinagawang welfare check ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag daw sanang mamatay si Duterte sa gitna ng mga welfare check na ito. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. If we accept the fact that he may not have long. Naiyak si Senator Bato de la Rosa sa kanyang privilege speech ngayong hapon. Kinwestiyon niya ang isinagawa umanong welfare check kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Ang kinakatakot daw ng senador ay mamatay ang dating Pangulo habang isinasagawa ang anyay peking welfare check. I hope, with all my heart, Sinong maniniwala dito kay Bato? Nagdadrama na naman si Bato. Bakit ka umiiyak, Bato? Kinakatuwiran ni Senador Bato. Kaya siya umiiyak, ay naaawa siya at kinatatakutan niya na itong pagkamatay ni Digong Duterte di umano baka mamatay diyan sa kulungan. Ay, hindi na makakalabas ang Digong mo. Mga didilis, hindi na makakalabas ang Digong nyo. Matindi si Bato umiiyak dito sa kanyang speech at halos magmakaawa na ho na nililis ang issue. Mga kaibigan, ang iniiyakan na si Digong, umiiyak ka dahil malapit ka na ikangay sa katotohanan na katulad din ni Digong na ikukulong diyan sa The Hague, Netherlands. Ito pa, mga kaibigan, nako, ay matindi. but he leaves this world not in the presence of officials who visit him on the pretext of a pseudo welfare check, but instead in the company Oy, of the umiiyak. people he loves. Nanawagan din si The people he loves. Ginigito ni Bato na mahal daw ho itong si Digong Duterte ng taong bayan na nilalahat niya wag mo lahatin Bato. Yung mga tagasunod ni Digong Duterte at mga alipuris mo ang nagmamahal kay Digong Duterte. Ba't kami? Hindi naman lahat siguro na taga-subaybay ko. Huwag mo kaming isama. Huwag mo kaming isama na nagmamahal sa iyong amo na si Digong Duterte. Eto mga kaibigan, ang kumpirmasyon na kasama si Bato na kukunin ng ICC para ikulong diyan ho sa The Hague, Netherlands. Ito po ang katunayan, mga kaibigan. Sandali lang talagang ito. ng defense team niya na hindi na fit to stand trial si Duterte dahil sa mga issue sa kanyang kalusugan. Hindi po welfare check Mhm. reality. Sa pre-confirmation O operasyon
para mapaikli ang buhay ng dating Pangulo. Samantala, lumutang ang dalawang pamilyar na apelyido sa pre-confirmation brief ng prosekusyon sa kaso ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court, De La Rosa at Aguirre. Nangako raw si De La Rosa na agarang ipatutupad ang Davao Model kung saan papatayin ang mga manlalaban. Walang binanggit na pangalan pero itinalaga raw ni Duterte na PNP chief ang tinutukoy na De La Rosa. Ang PNP chief noong administrasyong Duterte ay si Senator Bato De La Rosa. Si Ayan mga kaibigan, maliwanag ho. Dito muna tayo dumako kay Bato, nakasama siya sa kaso. Mga mahal kong taga-subaybay, dahil nasampa na ho ng kaso. Diyan po sa Dahig, Netherlands, itong si Digong Duterte na nababanggit po ang pangalan dyan na De La Rosa kasama. Itong si Aguirre, nakasangkot niya noon dyan sa DOJ. Kaya nga nawawala ang kaso dahil kasangkot ang DOJ noon. Eto. Aguirre naman, sinabi na pipiliin nilang pumatay ng mga drug lord. Hindi rin nakasaad dito ang first name, pero ang unang Justice Secretary ni Duterte noon ay si Attorney Vitaliano Aguirre II. Wala pang pahayag tungkol dito sina De La Rosa at Aguirre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Ito mga kaibigan, na si Bato ay kukunin ng ICC, mga kaibigan. Ito po. Naman daw si Senador Bato de la Rosa. Vitaliano Aguirre II. Wala pang pahayag tungkol dito sina De La Rosa at Aguirre. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Handa naman daw si Senador Bato de la Rosa sakaling maglabas ng arrest warrant ng ICC laban sa kanya. Kaugnay yan ng kasong crime against humanity na kinakarap din ni Duterte dahil sa war on drugs. Ayan mga kaibigan, maliwanag po diyan na itong si Senador Bato ay nakarating na sa kanya ang balitang ICC. Yan po ay kagabi lang na may nitinit pa na balita na sabi nga niya ay handa daw naman itong Senador Bato dito sa pag-aresto sa kanya ng ICC Interpol para ikulong diyan po sa Dahig, Netherlands. Maliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, na itong si Senador Bato ay umiiyak na may kaugnayan dito sa ICC at inamin niya naman na talagang handa siya na ika nga po i-aristuhin ng ICC para ikulong diyan sa Dahig, Netherlands. Lokohin mo ang iyong sarili. Ngayon pa ma'am, ikaw ay naghahanap na ng taguan o nakaprepare na ang taguan mo, Bato de la Rosa. Nako, abangan po natin mga kaibigan dahil ito sa maniwala po kayo at sa hindi. Ito po ay malapit na sa katotohanan. Ito ay biglaan din ang pag-aristo, pagkuha ng ICC dito kay Senador Bato. Bata maliwanag po dito, mayroon pong konfirmasyon na kasama siya sa kukunin ng ICC na ika nga po ay kasangkot nitong si Digong Duterte. Alam ko pong init na kayo, but ito ang pumutok na naman na mainit na balita kagabi, mainit na usapin na biglaang aaristuhin itong si Senador Bato katulad ng pag-aresto kay Digong Duterte dahil hindi po ina-announce ang warrant of arrest niyan kung kailan ilalabas. Basta't biglaan at probe na po yan dito kay Digong Duterte. Kaya abangan po natin mga mahal kong taga-subaybay sa next vlog ko. Nako, magugulat kayo. Nako, ay nandito ang katunayan na si Bato ay heto ang matinding kanyang sasapitin. Next vlog ko mga kaibigan, abangan niyo po. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Sa like ko sa video na ito, palakpakan.